MAPE 2, Health, Week 2. Mga benepisyo ng tamang pagpapahayag ng damdamin. Ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayong matuto? Kasanayang pagkatuto at CODA explains the benefits of healthy expressions of feelings. Nais kong pansinin ninyo ang mga sumusunod na mga larawan. Anong masasabi nyo sa mga larawang ito? Masaya ba kayong nakakakita ng mga batang masaya? Ano ang inyong pakiramdam? Gusto nyo rin bang nakakakita ng mga taong maraming kaibigan? Nais kong ituon nyo naman ngayon ang inyong pansin sa mga sumusunod na larawan. Anong masasabi nyo sa mga larawan? Tama, mag-isa lamang naglalaro ang bata. Sa tingin ninyo, lubos kaya ang kanilang kasiyahan o kaligayahan kahit mag-isa lamang silang naglalaro at wala silang kaibigan? Kung kayo ang papipiliin, alin kaya ang mas gusto nyo? Ang magkaroon ng maraming kaibigan o ang mag-isa lamang? Ang pagkakaroon ng marami at tapat na mga kaibigan ay ilan lamang sa mga benepisyo ng tamang pagpapahayag ng damdamin. Tandaan, maraming kaibigan at dapat sila ay totoo at tapat. Ang bawat tao ay may karapatang magpahayag ng saloobin o ng kanilang damdamin. Maging ito man ay kasiyahan, galit o pagkayamot o di naman kaya pagkainis. Maaari nating sabihin ang ating nadarama sa ibang tao. Lagi ninyong tatandaan na nagiging magaan ang ating damdamin sa tuwing naipapahayag natin ng tama ang ating damdamin. Paano nyo ba ipinapahayag ang inyong nadarama? Sinisigawan nyo ba ang inyong taong kausap? O mahinahon nyo itong ipinaparating sa kanya? Tandaan ninyo, nagiging mabigat kung hindi wasto ang paraan ng ating pagsasabi. Hindi ba't pagkatapos nating sabihin ang masakit na salita, ay nagiging mabigat ang ating pakiramdam dahil alam natin na nakasakit tayo ng damdamin ng iba. At lagi rin ninyong tatandaan na dapat totoo at tama ang mga sinasabi natin sa ating kapwa. Lagi nating tandaan na sa bawat salitang namumutawi sa ating bibig ay may damdamin tayong nasasaktan o napapagaan. Tandaan, dapat wasto ang ating mga binibita. Narito ang ilang mga benepisyo sa tamang pagpapahayag ng damdamin. Una narito ay pinapagaan nito ang ating damdamin dahil sa pagiging tapat sa ating kapwa. Kapag tapat tayo sa ating kapwa at walang itinatago, mas nagiging magaan ang ating pakiramdam. Wala tayong kinatatakutan o iniintinding bagay. Ikalawa, nagkakaroon ng marami at tapat na kaibigan.
Hindi ba't masayang kaibiganin ang taong tapat at nagsasabi ng pawang katotohanan? May makakasama tayo sa panahon ng kagipitan. Kapag ipinahayag natin ang ating damdamin ng tama at nagiging tapat tayo sa isang tao, mas umiigting ang ating pakikisama sa kanila. Kahit sa oras ng kagipitan, sila ay pwede nating masandalan. Ika-4, may makakausap sa araw na kailangan mo ng kausap. Ika-5, may kapwang dadamay sa panahon ng kalungkutan. Mas magiging panatag ang kanilang loob sa iyo kung ikaw ay nagsasabi rin ng tapat sa kanila at nagpapahayag ng iyong nadarama, dahil ganoon din ang kanilang magiging pakiramdam sa inyo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga gawain. Lagyan ng check ang larawan kung resulta ito ng tamang pagpapahayag ng damdamin. X naman kung hindi. Number 1 at number 2. Check o X. Number 3. Number 4. At number 5. Gawain 2. Isulat kung tama o mali ang bawat pangungusap. Number 1. Magiging magaan ang pakiramdam kung sasabihin mo sa iyong kaaway na magbati na kayo. Magiging magaan ang pakiramdam kung sasabihin mo sa iyong kaaway na magbati na kayo. Number 2. Mas dadami ang iyong magiging kaibigan kung magiging tapat ka sa kanila. Mas dadami ang iyong magiging kaibigan kung magiging tapat ka sa kanila. Number 3. Matutuwa ang iyong mga kapitbahay kung parati mo silang sisigawan. Matutuwa ang iyong mga kapitbahay kung parati mo silang sisigawan. Number 4. Maging mahinahon sa pagsasalita upang maiwasan ang bangayan sa ibang tao. Maging mahinahon sa pagsasalita upang maiwasan ang bangayan sa ibang tao. At number 5, sa tuwing maglalabas ng galit, kailangang sigawan ang mga taong nakakausap upang matuwa sila sa iyo. Sa tuwing maglalabas ng galit, kailangang sigawan ang mga taong nakakausap upang matuwa sila sa iyo.